Lungsod Quezon. Ang lungsod ng Quezon ay ang dating kabisera at ang pinakamataong lugar o lungsod sa Pilipinas. Itinatag ang lungsod ng Quezon noong October 12, 1939 at sa parehas na taon, ito ay ganap na naging lungsod. Ito ay pinangalan rin sa ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang lungsod Quezon ay hinati rin sa 6 na distrito at binubuo ng 142 barangay, kabilang na dito ang Barangay San Jose. Ang Barangay San Jose ay dating baryo ng Laloma. Noong panahong ito ay parte pa ng Caloocan noong 1930. October 12, 1939, ang dating Pangulong Manuel L. Quezon ay nilagdaan ng Commonwealth Act No. 502 at natatag ang Quezon City. When, after 48 years of American sovereignty, the men and women of the Philippines received their independence. Noong 1946, hiniling ng mga nakatatanda sa pamahalaan na tawagin na itong Baryo San Jose na hinango sa pangalan ng kanilang patron na si Santo San Jose. Ang Barangay San Jose noong mga panahon na yon ay meron lamang populasyon na 200 pamilya. Ito ay pinatnubayan ng Teniente del Barrio na si Sixto Bunin. Noong 1968, ang dating Mayor Norberto Amoranto ay nagtalaga ng baryo kapitan na si Brigido Velasco, kauna-unahang inihalal na barangay captain noong 1982. At noong June 25, 1975, sa bisa ng Executive Order No. 23 na nilagdaan ng dating Mayor Amoranto, ay kinilala na ang Barangay San Jose bilang isang barangay. Ang ating 10-point agenda o ang 10 pangunahing programa at proyekto para sa ating barangay. Una na rito ang senior citizen, no? Dahil lahat po tayo naniniwala na tayo ay mga dadaan sa pagtanda. Ang ating unang isusulong ang kapakanan ng mga senior citizen na maibigay yung tamang ayuda, no? Yung tamang benepisyo na hindi na nangangailangan pa na gamitin yung pondo na nakalaan para sa senior. Ibigay yung tamang pondo sa kanila, bigyan sila ng talagang maintenance nila, monthly maintenance, at kung mga may senior tayo na nagkaroon ng kaarawan, tayo ay agapay at agarang tutulong. Ang ikalawa nating agenda naman ho ay ang PWD. Karamihan ho sa ating mga kabarangay dito ay may kapansanan, at tayo bilang magiging kapitan, ang kiniklaim natin na magiging kapitan tayo, nakatugon po tayo sa pangunahing pangailangan ng ating mga may kapansanang kabarangay na mabigyan sila ng talagang tulong, no? Pag-alalay, pagkalingap at pagmamahal na ating paparamdam na sila ay bahagi ng ating pamunuan ng barangay, na mabigay ang sapat na pondo o pangangailangan
Yung mga month magkaroon sila ng talagang quarterly check-up para mas makita natin kung ano ba yung development sa kanilang mga karamdaman. At ang ikatlo po natin dito, ang ating Barangay Health Center. Ang ating Barangay Center ay meron po tayong state-of-the-art na health center na kung saan tayo ay meron tayong 2 palapag na health center. Ngunit kung mapapansin po ninyo, parang dead elephant, no? Malaki lang siya pero walang laman yung loob. Ang sinasabi natin dito, itong ating Barangay Health Center, lalagyan ho natin ng 24 hours na doktor at magkakaroon po tayo ng sarili nating lying in. Kung sakali may problema o emergency na kailangan ng doktor, meron na po agad ang Barangay San Jose na 24 hours doktor at meron po tayong lying in sa mga manganganak, no? Ika-4 naman po nating na proyekto ay ang pagtutuunan natin ng pansin ang mga solo parents dahil napakahirap po maging isang nanay at tatay sa ating mga anak. No, tayo ay magiging natay. Sabi ko nga, ang solo parents ay i-empowered natin, palalakasin natin, bibigyan natin ng sapat na mga skills and mga livelihood training, bigyan natin ng maayos na pangkabuhayan, bibigyan natin ng mga trabaho na kung saan magiging tulong para sa kanilang mga anak, no, na siyang ang maging daan na mapagtagumpayan nila na matustusan ang pangailangan sa pang-araw-araw ng kanilang mga pamilya. No? Ang ating naman pong ikalima, ang ating social services. Tayo ho ay magkakaroon sa bahagi ko ho ang social services na ating tutulong sa ating mga kabarangay. Bahagi ng health center natin, magkakaroon din po tayo ng sarili nating butika. Yung butika ng barangay, lalagay po natin yan na kung saan yung mga maintenance ng ating mga kabarangay ay libre nilang matatanggap. Hindi nyo na kailangan bumili pa o pumunta ng health center o may reseta kayo, pupunta lang kayo ng ating butika ng barangay, pakikita lang natin dito kung ano yung mga pangailangan na mga maintenance, gaya ng sa high blood, diabetes, meron tayong mga libreng gamot na ipamimigay sa kanila. At ang ika-6 naman po natin, ito na ho ang pinakamasalimuot sa lahat, tayo ho ay tututok sa budget transparency. Tututukan ho natin ang ating kaperahan o yung pondo ng ating barangay, lalong-lalo na ho kung saan napupunta ang mga nakalaang proyekto o programa. Tayo ho ay maglalagay ng malalaking TV sa bawat conspicuous places o yung mga daanan ng tao na makikita nila na ang bawat sentimo, ang bawat piso na nilalabas ng barangay, makikita nila kung saan ginagamit. At tayo ay magre-report ng tama, ilalagay natin ang pondo ng barangay na siyang talagang dun sa mas pangangailangan ng tao. Kakausapin natin dahil ang sinusulong natin dito ang tinatawag na People's Consultative Barangay na ang una sa lahat ang pangailangan ng tao bago tayo gumawa ng programa o proyekto, yung talagang kapakipakinabang sa bawat purok, sa bawat compound, sa bawat lugar o kalye na mas kailangan nila. Doon tayo magpo-focus. Tatanggalin po natin ang pangungontrata. Aalisin po natin ang kontraktor. Dahil napakalaki po ng nababawas. Unang-una na rito, ang mga kontraktor na yan, ginagawang milking cow o gatasang baka ang ating pondo, no? Na kung saan, ano ba naman yung sabihin na natin sa 20 milyon na pondo ng barangay, kung aalisin natin dito yung 30%, di buhuba, makalaking halaga ang nawawala, 6 na milyon ang nawawala. Aalisin po natin lahat yan. Ilalagay natin sa tama. At kung may dapat dito makinabang, yung mga residente, o kung meron tayong mga infrastruktura na ipagagawa, o mga rehabilitation na yan, ang una nating prioridad na bigyan ng proyekto na yan na magtatrabaho yung mismong nakapapaloob sa ating barangay. Sila po ang ating kakausapin, sila po ang mangontrata dyan, sila po ang talaga kung anong pondo, kung ano yung proyekto na yan, popondohan ng barangay nang nasa sa ayos. No? Ang kabarangay ho natin ang numero 1 makikinabang para yung mga standby na yan, yung mga walang ganong trabaho, pwede silang makiusap, sumama sa paggawa, na ang pondo ay andyan lamang. No, aalisin ho natin kasi ang tinatawag na kontraktor dahil ang kontraktor ang numero 1 nakikialam sa katotohanan sa ating barangay na parang siya ang nagdidikta
ng mga dapat gawin ng ating barangay. Ang nangyayari, nagdidikta ang kontraktor, sinasabi ng kontraktor na ito ang gawin mo, ito kasi madaling kunin ang pera dito, yung tinatawag nila na office supplies, yan, numero 1 yan, nandyan ang mga korupsyon, yung sa MOOE. Sana yung mga bagay na yan, aalisin po natin siya dyan. Andyan naman po ang ating butihing mayor, Mayor Joy Belmonte, at hihingi tayo ng intervention mula sa kanyang tanggapan para mas masinsay natin yung kaperahan o yung pondo ng San Jose na mailagay sa tamang kapupuntahan. Sa aming 70-30 commission, tatanggalan po natin ang mga komisyon yan. At ang ating pong ikapito na agenda o plataforma ay ang pagsasaayos ng pabahay at palupa. Ayusin po natin ang bawat daluyan, ang bawat mga pathway ng mga nagdaang pabahay dahil unang-una, alam naman po ng lahat, namatay na po ang ating presidente ng Samahang Magkakapitbahay. Tayo ay magko-consolidate ulit, magpapatawag po tayo ng malawakang pagpupulong, lalong-lalo na rito sa tinatawag na bahagi ng Tendido, Tinagan, Giroas at saka Velasco Street. Itatayo natin ang talagang maayos na samahang magkakapitbahay para mas matugunan natin ngayon ang usapin ng pag-award at ang mga hindi na-award dahil sa tinatawag nating babae at palupa, ating isasama ang daang Tagaytay. Dahil ilang dekada na rin nilang nilalaban na sila ay magpasa hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan ng kanilang paninirahan sa Tagaytay. Ang kalye ng Tagaytay Street na karamihan mo sa kanila ay hindi na nga rito naging butante, lumipat na ng barangay Enes Amoranto dahil wala silang nakikita o napapalang magandang at maayos na programa na kakalinga sa kanila at base sa kanilang pangangailangan. Hindi sila nabibigyan ng tamang pagtugon. Kaya nga tayo nandito ngayon upang mas ating mabigay yung mas kailangan ng ating mga kabarangay na nandyan sa Tagaytay, may ayos ang kanilang palupa. At bilang bahagi niyan, ang aking isa po ay tayo ay maitatayong tenement. Magtatayo tayo ng isang tenement o tinatawag na medium rise building na kung saan yung mga hindi masasama sa mga awardee, kung halimbawa may 10 ang anak, isa lang ang na-awardan, medyo mas maliit lang ang lote, meron po tayong isang lugar na itinakda na kung saan doon natin ilalagay ang tinatawag nating Betigo Belmonte Village na tatayo, yung medium rise building na itatayo natin. Itatayo natin yan para sa mga dati pa rin nangungupahan. Yung mga nangupahan dito ng 30 years to 20 years pataas na walang sariling bahay at lihitin mo na rin taga rito masasabi na nangungupahan lang, bibigyan po natin sila ng karapatan makapag-apply doon sa sinatawag natin na medium rise building na tenement. Sapagkat ito ay babayaran din po ng bawat maa-awardan ng mga matatagal lang nangungupahan, magkakaroon sila ng babayaran sa upa o sa local government ng Quezon City dahil ang ating itatayo. Hihingin pa rin po natin ang tulong ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating pinakamamahal at butihing Mayor Joy Belmonte, na siya ang may unang panukala ng tinatawag na in-house relocation na tinatawag na yan. So susuyurin natin ang buong barangay San Jose na lahat ng nangungupahan dito ay mapagbigyan natin ng sapat na lote, na yung parte ng lupa na itatayo natin sa daang Bonifacio na yan ay makikinabang po talaga ang mayorya ng mga residente, yung mga hindi na-awardan, maliit ang nakuwang lote, yung mga nangungupahan na yan, magkakaroon po kayo sa ating termino at ating numero 1 isusulong po yan. Ang ating naman pong ikawalo na programa, bahagi naman po ng tinatawag ng ating paaralan. Tayo ay tututok ngayon sa problema na numero 1 nagiging problema ng San Jose Elementary School at San Jose High School, maging ng daycare center. Naglipa na po ang mga nakaparadang sasakyan, double parking, wala nang tinatanggal dyan. Yung ilalim ng mga sasakyan nila, nuknukan dami na ng mga kalat, basura na nasa ilalim ng mga nakaparada na yan sa gilid ng paaralan. Na kapag umuulan, imbis na yung mga bata na yan, sa gilid lang dadaan, tumatawid pa, lumalabas pa dyan. Tapos sasabayan pa ng naglalakihang mga truck. Ayan, na kung saan tayo ay mayroon tinatawag na Artalo. May batas po na nagsasabi na 500 meters radius away from the school,
may radius may layo dapat ang nilalagyan ng mga ganyang warehouse. So, dahil sila ang nakaupo, binigyan nila ng special use permit, ng resolution sa barangay na inaalaw nilang magtayo dyan ang mga kumpanya na yan na hindi nila inisip yung kapakanan ng mga residente, ng mga estudyante. Nagdaan din po sila sa pagiging bata. No? Ako mahal ko ang San Jose Elementary at San Jose High School dahil yan po ay aking alma mater. Yan po ako nagtapos. No? Makikita natin ang problema, maging ang kalye ng Mauban, wasak-wasak po palagi. Bakit? Ang lalaki ho ng truck. May mga pumaparada sa gilid ng mga tracking na yan. Naku po, Diyos ko po, ano na lang po ba ang magiging, hihintayin pa ba natin na merong magbuwis na buhay na kabataan? May magulungan yan. Noong mga nagdaang panahon, nitong bago magpandemya, ang dami na na-aksidenteng mga kabataan. Aantayin pa ba natin na isa sa mga anak natin ang maging biktima? Kaya po ako, ang sinasabi ko po, re-repasuhin natin yung tinatawag na zoning ordinance. No, yung classification ng kung residential ba yan, commercialized ba yan, tayo ay magre-repaso. Ilalaban natin sa City Council na muling buksan ang usapin na yan ng zoning para mas matiyak natin yung mga dapat na nakatayo dyan is yung talagang dapat lamang. Hindi po makakaabala at hindi makakaapekto sa mga estudyante. Tayo ay nasa pangsyam naman po nating plataforma o pangsyam na agenda. Tayo ay tututok sa tinatawag na contingency plan. Ano ho ba yung contingency planning? Ang San Jose ho ay bahagi ho ng pagiging kagawad ko. Tayo ho ay naging chairman ng Disaster Risk Reduction Management and Council ng ating barangay. Tayo ho ay nag-aral sa Singapore. No? Pinadala po ako sa tinatawag na Foreign Academic Training. Doon ko po napagtanto at doon ko po nalaman na ang barangay San Jose po pala ay walang fault line. Tayo, ang fault line ay nasa gawin ng St. Peter, ng barangay St. Peter. Ngunit ano ho ba ang sakuna na pwedeng mangyari? Kung sakaling tumama po ang 7.2 na lindol na yan, o 8.2 na lindol na tinatawag na yan, no? Tayo ay magkakaroon ng malakihang ground shaking. At sa bahagi ng ground shaking na yan, ang San Jose kasi adobe. Magkakaroon po tayo sa gawing A. Bonifacio na tinatawag na Sunboil Liquefaction. Ito po yung mga kiskisan ng malalaking bato na nasa ilalim na kung saan kumukulo po yan at lulubog. No, yun po yung mga pwedeng maging bahagi lamang po ng sakunang mangyayari sa San Jose. At base naman po sa pag-aaral ng NDRMC o ng Quezon City DRMO, sa San Jose kapag nagkaroon tumama ang lindol, hindi ho aware ang tao kung ilan ang mamamatay dito. Tayo ho ay maaaring mamatayan tayo dito ng 1,700 resident dahil hindi po nila alam saan tatakbo kapag may lindol. Saan po ba ang open field na pupuntahan natin? Tayo ay isasaayos po ng inyong abang lingkod kung saan ang dapat. No? Ititrain po natin ang ating mga residente, yung mga nasa Bureau of Fire Protection, yung mga nasa volunteer ng fire na yan, i-empower po natin, palalakasin natin na silang gumabay, na i-inform, ipaalam yung mga sakuna na darating na yan na papaghandaan natin. No, dahil hindi ho natin masasabi ang panahon dahil sa pagbabago ng klima ng ating panahon, nag-iba-iba no ang mga takbo ng ating mundo. Kaya nga po ang sinasabi ko, meron din po tayong contingency plan no na tututukan para dun sa tinatawag natin mga sakuna. Kiniklaim ko po sa ating pong pagkapanalo no. Talaga pong tututukan po natin 'yan. At bilang pangwakas no na ating agenda, tayo naman po ay tututok sa kabataan at sa tinatawag na illegal na droga. Ang kabataan po natin ngayon, sabi nga ni Jose Rizal, ng ating pambansang bayani, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero po ngayon, sinasabi po ng inyong abang lingkod na si Joymar Rivera na ang kabataan dapat maaasahan na ng bayan. Tutulungan natin makapag-aral ng maayos. No? Tutulungan natin ang bawat residente na kabataan na nag-aaral mula grade 1 hanggang kolehiyo. Ang barangay San Jose ay may ibibigay na kaakibat na tulong pinansyal. Sa isang bata, magbibigay tayo ng 2,000 piso dahil pinag-aralan po natin ng development plan. Pinag-aralan natin ng pondo na nakita po natin na kayang magbigay ng sapat na tulong. Hindi katulad nung pag sinabing school supplies distribution, mamimigay ka ng isang plastic envelope, nandun yung notebook, papel, isang lapis, hindi ho ganon. Tayo ay magbibigay ng sapat na pera sa kanila na sila na ang bibili ng kanilang pangangailangan. Ang bawat residente, ang bawat bata ay makatatanggap sa barangay San Jose ng 2,000 piso.
Kung ang anak mo ay 4 na nag-aaral, tagda 2,000 piso dahil kaya naman ng barangay. Itiyakin ko po sa aking termino na wala po ni isang makapagtitinda ng illegal na droga sa ating pamayanan. Sinisiguro ko po yan dahil lahat po ng mga exit point at entry point lalagyan ko po ng gate. Nakatutok ang mga CCTV, nakatutok ang public address natin sa kanila na kapag hindi ka residente ng San Jose, papasok ka pa lang sa bawat iskinita, magsasalita na sa mikropono ang nakatutok sa CCTV na 24 oras. Nakatutok ang ating mga empleyado sa CCTV. Kapag pasok po ng mga hindi taga rito, sisitahin sa mikropono, hoy, uwi, hindi ka taga rito. Papasok pa lang yung mga bibili sa kanila, hinaharang na po natin. Sana po mga kabarangay, magising na po tayo sa kapabayaanan na naidulot ng mga nakaraan. Yang lahat ng pong yan ay itatama natin sa kasalukuyan. Dahil ang numero 1 po natin isinusulong dito, no, ang barangay na may pagbabago. No? Sinusulong po natin na serbisyong mga tao, barangay na may pagbabago tungo sa pagsulong ng ganap ng Barrio San Jose. Muli po, maraming salamat at mabuhay po ang Barrio San Jose. Salamat po. Ako ho si Joymar Santiago Rivera, tumatakbo bilang barangay captain po ng Barangay San Jose. At sa aking kalagitnaan ng pagtakbo, ito ho ay nakatanggap po ako ng isang sulat. Isang sulat na naglalaman na kung saan ako ho ay sinasabi ay disqualified daw po, at which is base sa kanyang sulat, pinipilit nila ako na umatras na at mag-withdraw dahil hindi na daw po ito, wala na daw akong karapatan lumaban at magrepresenta sa mga maliliit nating kabarangay na kung saan na napagsasamantalahan ng mga nakaraang pandemya na hindi nabigyan ng tamang proseso, na hindi nabigyan ng mga tamang ayuda na ating ipinaglalaban at ang mga kapondohan ng Barangay San Jose na kung saan atin din pong hinahanap. Ito po ang aking napala. Pinadalahan ho ako ng isang sulat ng aking mga nagdaang kaso. Itong mga kasong ito ay matagal na hong tapos at kung saan ito ay na-dismiss. Nung na-dismiss ho itong mga kasong ito, pinakikita nila sa mga tao na ang aking kredibilidad bilang isang kandidato ay hindi na ho karapat-dapat pang tumakbo. Kung sakaling darating na may maririnig kang paninira sa kanya, anong masasabi mo? Actually, paninira, kasama na sa tao yan eh. Kasi unang-una, kung kilala mo si Joymar, parang mancha yan eh. Nakakapit na yan sa puso ng tao. Parang sa pamilya namin si Joymar eh. Kaya mo, pag naupo si Joymar, ikaw ang unang-una niyang tutulungan. Yung barangay natin na to, na masyado nang huwaw yung mga taga rito sa pagbabago. Yung dakilang layunan na tinatawag ni Joymar, may sasakatuparan yan at kayang-kaya niyang gawin yan. Ang laki ng pangarap niya sa barangay natin. Napakalaki. Parang pamilya. Talagang pamilya niya talaga itong buong barangay na to. Ituturing niya. Bawat isa sa atin, dapat mamulat na. Bawat isa sa atin, huwag na tayong magdadalawang isip. Ilagay mo na sa balota mo kagad, kapitan mo kagad si Joymar. Tandaan mo, makakarating ang barko, sinasabi mo na yan. Sa pagtutungan mo, sa layunin mo, sa dakilang layunin mo. Lumalabas, sa kanila na rin nung galing na dokumento, tapos na ang lahat ng kasong ito. Pero ang ginagawa po nila ngayon, sadya ho talagang ipinamumukha nila sa mga tao na ako ay hindi karapat-dapat. Si Kagawad Joymar po ay laki na itulog sa pamilya ko yan. Nung namatayan ako ng anak, siya talaga ang kumuha ng bangkay ng anak ko. Pinaglaban niya talaga makuha niya yung anak kong ma-servisyo ng maayos. Maraming may epal sa lugar namin pero hindi ko binigay. Sa kanya akong nagtiwala, sa kanya akong humingi ng tulong para masuporta. Anya si Kagawad Dante ang sumuporta, sila pong dalawa sa akin. Madaling araw binantayan ako sa amin para makuha niya yung bangkay namin, ng anak ko. Kano po kasama sa paramdam ng isang Joymar? Masarap ang pakiramdam ng isang mahirap na may tumutulong na mahirap din. Pero kahit Dito po sa inyong barangay, nakita niyo po ba siya? Nasaksihan ba ng inyong mga mata na siya ay lumilibot para mamigay ng tulong? O kung sino lumapit? Nag-iikot po siya, nag-iikot. Nag-iikot siya, tsaka marami na malapit sa kanya. Hindi siya tumatanggiin. Kahit yun na lang ang pera niya, bibigyan niya pa sa'yo eh. Kano niyo po kamahal si Joymar? Buong pagkataon niya, mahal ko. Dahil malaki na itulong niya sa pamilya ko, lalo na sa anak kong namatay. Kayo po ba ay nangangako, pati ang buong pamilya niyo? Buong pamilya ko po, Joymar po kami. Minsay ko lang po kay
magtagumpay sa lahat ng gagawin niya. Mananalo yan, laban lang tayo. Tama na po ang taong bayan, ang Barangay San Jose, ang tao ng Barangay San Jose ang magpasya. Ito ho ngayon, inihaharap ko sa National Bureau of Investigation ng NBI para makita po ng mga taong ng taga-Barangay San Jose na ang ginagawa sa aking panggigipit ng mga kalaban sa politika ay hindi na po makatao. Pananapak na po ito ng pagkatao. Ako po si Chairman Jarno Orate ng Quezon City Against Corruption. Nandito po ako sa Barangay San Jose. Nandito po ang suporta ko at 100% para sa pagbabago at hindi magnanakaw. Joymar Rivera po. Nasa paligid ko ang Barangay San Jose na kung saan tayo ay lalaban ngayon bilang barangay captain para pinepresenta yung ating mga maliliit na mamamayan. No? Ito yung ating mga unang pinagawa mga proyekto. Proto ng Barangay San Jose. At ito, pauwi ko ngayon sa aking bahay para makita pa po ng mga tao na walang nililihim at walang mga itinatago. No? Masaksiyan nila kung ano ba yung napundar ko noong panahon na ako bang wala pa ho sa barangay. No, hindi na ho ako kagawad, pero makikita nila yung pagsusumikap namin ng aking pamilya na mapagtagumpayan ko. No, makikita nyo ho yung gipit na ginagawa sa akin ngayon. Kahit sa kabahagi ng mga ganyang pangyayari, tayo ho ngayon na nakapagpundar. Ito ho ang aking tahanan. Yan ho ako nakatira. Yan ho yung maliit na aking pundar. Aking pagsusumikap ng aking pamilya. Nakapagpundar po tayo at lumalabas o yung mga paninira na ako daw ho ay disqualified. Talagang ganyan ho . Wala naman hong katotohanan talaga. Masakit. Dahil nais lamang natin ayusin ang ating barangay, no? Ang ating lugar. Nais lang natin ayusin. Kasi dun sa narinig ko na mataas ba yung boses ni Joymar? Mataas, mayabang. Ito makinig kayo mabuti . Meron bang kontrabida na mababa ang boses? Meron bang kontrabida na panagsalita malamya? Pwede mo bang sabihin na barangay natin may problema? Hindi ganyan. Dapat ang barangay natin may problema. Kailangan taasan natin ang boses natin. Kasi may problema . May problema ang barangay natin at hindi pa pwede mamumuno sa atin ay malamya magsalita. Kailangan may pwersa, may yabang. Yung yabang na yan ang gigising sa tao. Hindi pa pwedeng ang tao sasabihin mo, pagsasabihan mo na para ka lang malamya. Kailangan magbago barangay natin kasi yung budget hindi nagagamit. Hindi ganyan. Dapat ganito. Ang barangay natin, dapat ang budget napupunta sa tao. Ganyan si Jomar. Kailangan gisingin niya ang tao na natutulog. At yun ang dahilan kung ba't malakas ang boses niya. Para po sa inyo yan at hindi para sa kanyang sarili. Sinusulong po natin na serbisyong makatao, barangay na may pagbabago, tungo sa pagsulong ng ganap ng Barrio San Jose. Muli po, maraming salamat at mabuhay po ang Barrio San Jose. Salamat po. Mga kabarangay, sa darating na halalan, huwag nating kalilimutan. Team Resback, ang responsableng barangay, aalalay sa komunidad. Ang kanilang kapitan na si Joymar Rivera.